A jailed co-accused of former Congressman Zaldico filed a medical transfer request with the Sandigan Bayan 6th Division. Mobile journalist Arles De Los Santos with the details. Arles, sino ba yung humihingi ng hospital transfer at bakit? Diego, kanina nga ay sinagawa ang pagpapatuloy ng paglilitis para sa kasong malversation ni dating Congressman Zaldico maging ng mga kapwa-akusado niya, no? Ang mga dating opisyal ng DPWH Mimaropa at ang humihiling ng hospital arrest ay si Juliet Calvo. Ito yung dating DPWH Maintenance Mimaropa Maintenance Division Chief at kapwa-akusado ng dating mambabatas, no? Yan ay matapos ngang ma-paralyze ito dulot ng stroke habang nakakulong sa Camp Karingal noong August 5, no? Sa pagpapatuloy ng pagdinig kanina ay sinabi ng kanyang abogado na ito yung kanilang hiling, no? Dahil sa ngayon masasabi daw na stable ang kalagayan nito ni Calvo pero nananatili daw critical ang kondisyon nito. Non-verbal na daw ito o hindi na nakapagsasalita, no? At ang nagkagalaw na lamang daw ay ang ilan sa kanyang mga daliri at hindi pa ito nakatatayo, no? Kaya maayon sa kanila, ito daw yung nakikita nilang pinakamabuti na paraan para nga masigurado yung kalusugan nito ni Calvo, no? Bagay na hindi naman tinutulan ng prosekusyon, no? Para sa kaalaman ng publiko, Diego, itong si Calvo ang nagsabi na pinirmahan niya ang unang Certificate of Inspection para sa progress billing ng maanumalyang flood control project, yung road tie project sa Nauhar Oriental Mindoro na nakakahalaga ng 289 million pesos. Aniya, hindi daw naman kasi siya yung may direct responsibility doon sa proyekto, lalo pa sa pag-i-implement nito, no? At dahil dyan, ay ipinagutos ng Sandigan Bayan 6th Division na humarap ang attendant physician ni Calvo bago pagpasyahan ang resolusyon para nga sa hiling na hospital arrest. Well, prior to that hospital arrest noon or yung nangyaring sakit ni Juliet Calvo, ano ba ang status ba ng kaso niya? Sa ngayon, Diego, ay nagpapatuloy yung paglilitis dito, no? Ang huling update ay pinipresenta na ng witnesses or ng defense yung kanilang posisyon dito nga sa alegasyon ng malversation, no? Kung saan nga kasama sana si Calvo sa mga inaasahan sana kanina nahaharap ng mga akusado, pero ayun nga, hindi siya nakadalo dito habang nananatiling at large naman ang dating mambabata sa si Zaldico, maging ang dating mga opisyal umano ng Sunwest Incorporated na kontraktor na nakakuha ng 289 million pesos worth na road dike project na ito. Alright, yung morning hearing ni Senator Jinggoy at the Manny Bonoan, no, sa 5th Division, kamusta na 'yon? So far, Diego, hindi natuloy yung kaninang scheduled na hearing, no? Ni Senator Jinggoy Estrada maging ng dating Public Works Secretary na si Manuel Bonoan para yan sa kanilang graft case na hawak ng Sandigan Bayan 2nd Division, no? Ipinospone kasi ng Sandigan Bayan 2nd Division yung proceeding dahil hinihintay pa yung tugon ng depensa sa hiling ng prosekusyon, no? Natanggalin din si Bonoan doon sa listahan ng mga akusado, no? So hihintayin pa natin na ma-resolve yan bago magpatuloy yung mga pagdinig. Pero Diego, bagaman hindi natuloy yung pagdinig ngayong araw para sa kaso ni Bonoan at Estrada, bukas naman ay inaasahan natin may isa pang senador na hearing na mangyayari, no? Yung kay Senador Rodante Marcoleta, kung saan inaasahan na magaganap yung preliminary conference. Ito yung step, no, bago mag-proceed doon sa formal trial nga. Kaugnay naman yan ng alegasyon ng umano'y pagtanggap niya ng regalo mula sa mga pribadong individual. Alright, Arles, alam mo yung testimony kasi ni former Secretary Manny Bonoan, nagkaroon ng madaming reaksyon regarding the Leadership Fund testimony yesterday. Ano ba balita dito? Diego, ayan kasi yung sinasabi ni Bonoan kahapon, no, na yung Senate President daw ang mayroong kapangyarihan kung magkano yung i-allocate sa mga senador, no? Ito daw yung parang leadership fund nga na tinatawag. Kapag ka-head ka ng major committee ay may 1 billion pesos na allocation para sa'yo, pero kapag hindi ka naman major committee chair, no, ay nasa 500 million daw yan. Ayon sa ilang mga nagbigay na ng tugon dito ay hindi naman daw illegal ito, pero irregular, no? Kahit naman si Bonoan ang sinabi niya, hindi daw niya nakikita na ito ay illegal. Kasi nakikita lang daw dito, nagiging masama ito kapag pumapasok na yung kickback scheme, no? Pero inaasahan natin na makatutulong ito sa mga posibleng tignan din ng Office of the Ombudsman, lalo pa ito na
ang opisina na humahawak ng mga investigasyon pagdating sa flood control corruption scandal maging yung pagkataso nga. No? At kabukod dyan, Diego, wala pa silang tumbon patungkol dito pero inaasahan natin no, na may mga ibang kaso pa sila, reklamo rather, na dinidinig at binubuo hanggang sa ngayon. Right, maraming salamat, mobile journalist Arles de los Santos.